Ah, last Sunday po, nung Sunday ay pahapon ko na po yata nakita yung message ni Ma'am Baby. At hindi ho agad ako makasagot, bagamat ang training ng aming pastor ay privilege lagi. You must be ready every time na pwede kang mag-preach. Pero ako ay may singaw sa dila, sa dulo at saka sa gilid. Pero sabi ko baka naman sa Martes magaling na. So sabi ko, sige po Ma'am Baby, salamat po. Pero nung Sunday ng gabi, pati labi nagkasingaw. Nadagdagan pa. Kaya po, ganun pa man, ay nagpapasalamat po tayo sa opportunity na ibinibigay po ng Panginoon. Yung pong nabanggit kanina na pagtuturo po natin sa eskwelahan, so meron na pong 2 eskwelahan na tinuturuan po natin. Pagkatapos, dahil ito naman po ay, basta okay lang po ba ipatong dito? At yung pong pagtuturo natin ay hindi naman po yan para lamang sa Baptist. Actually, tayo po ay pinasakay ng Panginoon. Ginamit yung organization na ang nagdala sa atin kay Pastor Ed de la Peña, hindi naman po mga Baptist. Pero we were given an opportunity na tayo po ay makapag-involve. So then another school was opened, in-endorse natin dun po sa isang born-again church na mas malapit po dun sa kanila. And then kahapon ay nagpapasalamat po kami na another school was opened dun lang po sa may bayan at meron pong 18 sections at yun po ay ibinigay po sa amin nang wala pong kagatol-gatol yung principal. Tuwang-tuwa po siya. At salamat din po sa mga volunteers na ibinigay ng Panginoon. Hindi ho madali dahil 2 lang eskwelahan and then nagdagdag po uli kami. At ako po'y nagpapasalamat na yung mga volunteers natin, working, merong napasok, ay talagang sinisikap na maging bahagi. No po? At hindi ho madali, talagang napakahirap. At ang blessing din po yung isang eskwelahan, katulad po kahapon, salamat na yung principal ay bukas sa salita ng Diyos. And we were given an opportunity na yung available na mga teachers, meron po kaming 12 guro na tinuruan mag-asawa at 12 po yun ng mga teachers ang nakinig. At first ay hindi ko alam ang aking gagawin sapagkat ang sabi ng principal ay meron lang daw magtotok. So, hindi ko alam kung paano ko sila i-handle dahil I was thinking na baka ipapakilala lang kami tapos imimit kami na baka sa susunod gano'n. Pero tinawag kami, naroon na yung mga teachers. At first, we were just introducing the PBEP. But all of a sudden, I don't know how, parang naging church. I preached to them. I let them read the Bible. And praise God, yung pong mga teachers ay nagpahayag ng kanilang pagtanggap sa Panginoon. At doon ko po nalaman na sa school pala ay may subject pala, grade 11, na tinuturuan sila ng iba't ibang relihiyon. At dahil doon, yung teacher nila, Katoliko dati, napapunta ng JA1, because of that profession, that subject na hinandle niya, ngayon ay wala na siyang religion. Siya'y gulo, siya'y lito. At nung siya'y tinatanong ko, Ma'am, do you believe that we were all created by God? Sabi niya, I believe we were all created by the ultimate being. Hindi niya masabing God. But of course, that ultimate being is none other than God, regardless kung i-recognize niya o hindi. No po? Kaya kailangan po tayo sa eskwelahan. At last Sunday po, yung pong isang estudyante na nahandle po namin sa isang eskwelahan na hindi naniniwala sa Diyos. Purihin ng Panginoon, nakadalo po nung anniversary, then nakabalik po nung Sunday. At isinama pa po yung ating coaches sa kanilang bahay, na-witnessan yung magulang, yung mga kapatid. At talagang kailangan tayo sapagkat pagpunta nila doon sa kanilang lugar, madilim at may mga masasamang espiritu. Kaya we praise God for the opportunities
na ibinibigay po sa atin. Hindi po madali. Hindi po madali. At pero tayo naniniwala po na ang Diyos talaga ay mananagumpay. I'll be sharing to you a message that I think will really help us to appreciate our salvation. And after we got saved, nilagay po tayo ng Diyos sa church. I'll be preaching to you a message entitled, The Impregnable Church. The Impregnable Church. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin po natin. At ako po'y natutuwa na banggit na po ito ni Pastor Rusty kanina, yung I will build. I will build. Na po? So Matthew chapter 6, verse 16, chapter 16, verse 18. The Impregnable Church. Okay. Brad, hindi yan, ha? Diyan. Yeah. So, the Impregnable Church. Matthew 16:18, familiar verse po ito. Pero basahin pa rin po natin. Okay, Matthew 16, verse number 18. Okay, babasahin ko po. Sundan po ninyo. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat na kami ay iyong iniligtas. Gaya nga po ng sabi ng Pastor Eloy, Panginoon, wala naman na pong hihigit na ipagpasalamat kundi yung kami po'y iyong iniligtas. Kung meron man po, Panginoon, ay ang pasalamatan kayo na nagligtas sa amin. Higit sa kaligtasan aming tinanggap ay ang Diyos na tagapagligtas, na nagligtas sa amin po, Panginoon. Salamat. At ibinilang mo kami sa iyong katawan, isinama mo kami, idinagdag mo kami sa iyong iglesia. Nang iglesyang ito, Panginoon, ay kayo po ang nagtayo. At away makita po namin ang ganda ng mapabilang sa iyong katawan. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po ang iyong abang lingkod to preach your word with clarity, with courage, and just use me, Lord, to be a blessing, to preach the truth that you have impressed in my heart. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ano po ba pagka sinabing impregnable? Okay. Pagka sinabi pong impregnable, ibig sabihin po ay incapable of being taken by assault. So, ibig sabihin, ang church na itinayo ng Panginoong Jesucristo ay wala pong kakayanan na ito po ay lusubin, kubkubin, at talunin. Unconquerable. Sa madalit sabi po, ang church ng Panginoon is unconquerable. Kaya nga po napakasarap isipin na ang church ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi po kailanman mawawala. Hindi po ito magiging talunan. Hindi po ito magiging kawawa. Bagamat minsan, tayo po'y nalulungkot sapagkat merong mga simbahan ng Panginoon na tila nagiging kadustaan, kawikaan sa isang lugar. Hindi dahil sa Panginoon, kundi marahil sa mga taong naruroon. Pero, on the basis, sa sinabi po ng Panginoon, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So doon pa lang makikita natin that the church is impregnable. It is unconquerable. And we must be thankful to God. Dahil yan ang church natin. Salamat that we do not belong. Hindi tayo nananatiling kabilang sa dati nating simbahan.
Are you glad you're no longer a Roman Catholic? Are you glad that you're not a member of Mormons? Are you glad that you're not a member of Jehovah's Witnesses? Are you glad you are not a member of INC Incomplete? Kayo po ba'y nagpapasalamat na hindi kayo miyembro ng Budismo, ng Muslim, o ng iba't ibang reliyon, but you are a part of the church that Christ built? Si Kristo yung nagtatag. Kaya nga po, kahit po, 2:30 na, we can still smile. Pwede pa rin tayong ngumiti. Pwede pa rin nating maramdaman yung sigla, yung saya. Why? Because we belong to the church which is impregnable. Ano pa po ba pagka sinabi nating impregnable? Brad, ikaw na? Pindutin mo dyan? Iyan. Unassailable. Unassailable. Pagka sinabi mong unassailable, it means untouchable. Hindi mo mahawakan, hindi mo makanti. Impenetrable, hindi malusob. Insurmountable, hindi malupig. Kita niyo po yung church natin, Pastor Eloy? Sisiraan tayo. Ang diablo'y gagawa ng lahat ng... Hindi ko po alam kung aware po kayo. Sa balita, don't you know that there is a pastor who was accused and siya po inaresto at nakakulong. I don't know lang kung... And even the assistant pastor. At alam niyo mga batid, magugulat ka. Sabagat ano ang ina-accuse, ano ikinakaso? Pagpapatay. Siya ang sinasabing nagpapatay. Doon sa Mr. Iloilo, ng kanilang university. Na di umano, ay may relasyon doon sa girlfriend nung napatay. Bakit po tayo makakabalita ng ganyan? Because the devil wants to destroy the church of Jesus Christ. But listen, may mga simbahan mang masira ang pangalan, pero ako'y naniniwala, the truth will remain that the church of Jesus Christ is impregnable, mananatili, sabagat kung meron mang masira, ay meron magsasabing, maaaring hindi lahat. Because we cannot judge. We don't know hindi natin talaga alam kung ano ba talaga ang totoo. Ano po? At maraming mga ina-accuse sa simbahan, o sa pastor at sa mga miyembro. Sabagat alam ng diablo na ang church ay magtatagumpay. Kaya hanggat maaari ay kanyang hadlangan at pigilan. But thank God, the church is impregnable. It is insurmountable, invincible, invulnerable, unbeatable, unconquerable, unstoppable. Unstoppable. Now, magfo-focus po tayo dyan sa definition na unstoppable. Why the church is unstoppable? Bakit ang church ay hindi mapipigilan, hindi matatalo, hindi may babagsak, hindi may gugupo? Anong meron sa church, bakit ito ay unstoppable? Anong meron sa church? Dahil ba may mayayaman? Dahil ba may mga politiko? Dahil ba may mga magaganda at mga gwapo? Bibihira nga po. Anong meron sa church? Why the church is unstoppable? Kung si Pastor Manny po ay may 3 R, ngayon po ay may 3 letter B. B.
Una, the builder. The builder. Bakit ang church ay unstoppable? Kaya mga kapatid, let's wake up. Our church is unstoppable. Why? Because of the builder. Kung meron tayong ipagmamalaki, kung meron tayong ipagyayabang, ay hindi ang ating mga sarili, hindi ang mga mayayamang miyembro magagaling o mahusay, hindi ang building, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating builder. I will build my church. Si Jesus po ang nagsabi. I will build. Now, the question is this: can Jesus really build? Is Jesus able to build? Of course. Our builder is able. Kaya matatag ang simbahan. Tingnan niyo po, di po ba nung ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus at malapit na malagutan ang hininga at sinabi niyang, it is finished, di po ba marahil ang dyablo at ang kanyang mga demonyo ay nagsasaya? Nung makita nila na ang Panginoong Jesucristo ay unti-unti nang namamatay at nawawala na ng buhay at lakas hanggang sa siya'y namatay, I believe, akala ng dyablo, sabi ng dyablo, okay, let's have a party! We won! We won! Jesus is died! Is dead! Pero ang hindi alam ni Satan, ang hindi alam ni Satan, bibilang ng ikatlong araw, Jesus Christ will rise from the dead. Hindi napigilan ng dyablo yun. The devil cannot stop the resurrection of Jesus. The Roman government cannot stop the resurrection of Jesus. Ang sabi ng mga Roman soldiers, sa mga bantay, ito ang bayad ha. Kasi sabi niyan, bago mamatay, mabubuhay daw. Baka puntahan niya ng mga apostoles niyan, bahala na kayo. Hindi napigilan ng Roman government. Hindi napigilan ng dyablo. Hindi rin napigilan ng mga Hudyo. Ng mga religious leader, hindi nila napigilan. Why? Because our builder is able. Kaya niya. Kaya nga, if there are churches who are striving, I do believe God is able to build. God can build. No po? Ano po sabi ng Hebrews 7:25? Hebrews chapter 7, verse number 25. Tingnan niyo po ang sabi, wherefore, He is able also to save them. So, sino pong tinutukoy dito? Ang Panginoong Jesucristo. He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So, kung titingnan natin, ang Panginoon talaga kaya. Kaya niya. Sabagat siya yung namamagitan sa atin. Kaya sino man ang lalapit sa Ama sa pamagitan ni Jesus, ay kaya niya. Ililigtas at isasama, ibibilang sa kanyang katawan. Kaya napaganda, Pastor Eloy, God is able. The builder is able. 1 Timothy chapter 1, verse 12. James muna po. James chapter 4, verse 12. James chapter 4, verse 12. Iba yata po ang naisulat. Okay. Tunay na po ito. Jude. And Jude 1:24. And Jude
verse 24. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Kaya paano po ang church magigiba ng dyablo? Paano ang church magigiba ng gobyerno? Paano ang church magigiba ng mga rebellious members? Hindi eh. Dahil ang sabi dyan, ngayon sa Kanya na makakayang ingatan kayo mula saan? Mula saan? Sa pagbagsak. Ang Diyos talaga ang hahawak sa atin para hindi tayo bumagsak. Pero kung talagang tayo ang nagpapabagsak sa atin, abay, babagsak nga tayo. Pero hanggat tayo nagtitiwala, as long as we are clinging and we're hoping to God, God is able. Hindi ang church mawawala. Hindi ang church magsasara. O maring iniisip ng iba, tingnan ko nga, pag ako'y nawala sa church na yan. Tingnan ko nga kung ano mangyari kay pastor. Tingnan ko nga kung ano mangyari sa church. Naku, wag mong susubukan ang Diyos. Dahil ang may hawak sa church ay hindi rin ang pastor, sapagkat kahit ang pastor ay magsabi, pag ako kayo nawala, ano kayo mangyari sa church? Abay, ang church ay magpapatuloy. Minsan iniisip natin, paano kaya ang church? Yung malalaking simbahan, mahuhusay ang pastor, pero hindi nila naihanda. Kaya nga sabi po nila, ang success daw ay kapag ikaw ay may successor. It may be true. Pero kung ba'y naniniwala, dahil church ng Panginoon yan, hindi mo man naihanda, pero ang Diyos ay higit na magmamalasakit para Kanyang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kung tayo nga po, ang church ay hindi naman atin. Tayo nagmamalasakit. Ay di lalo na ang nagmamayari. Di po ba? So the builder, he is able. Ephesians 3:20, napakaganda po nito. Napakaganda po ng talatang ito. Now unto him that is able. So parang parehas lang doon sa naunang verse. Now unto him who is able, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Verse 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. So why the church is impregnable or unstoppable? Because of the builder. He is able. When you say he is able, paano siya naging able? Because he is sovereign. He is a sovereign God. He is a sovereign Lord. He is the sovereign one. Eh siya ang nagtayo. Eh sino makakahigit? Di po ba? Napakatibay po ng ating lagay. Kawag ho nating ipagpapalit ang church sa ibang mga organization. Eh minsan wala sa church, bakit may meeting ang ibang organization? Bakit wala? Ay may meeting ang homeowners association. Ha? Pinagpalit mo ng Sunday service mo? Bakit wala ka? Hindi ka nakapag-attend? Eh, meron kasing meeting ang card bank. Isipin, senior citizen. Anong meeting? TODA. Ay, matotodas ka niyan. Huwag nating ipagbalit, napakahalaga ng church. Huwag po. Sovereign. What else? Sufficient. Ang ating builder, not only he is sovereign, but he is also sufficient. Sapat na po ang Panginoon. Huwag na po tayo maghahanap ng ibang Panginoon. Kung sa may mga asawa, sapat na ang isa. Huwag nang kukuha ng padalwa. Sabagat ang padalwa, patatlo'y sakit na yan sa ulo. Dahil yung isa ay, tama na yung sakit lang.
Pag dalawa'y sakit na sa ulo. Pag patatlo'y sakit na sa buong katawan. Sufficient. Sapat ang Panginoon eh. Sabihin niyo po sa inyong katabi, sapat na ang Panginoon. Diba? Sapat na ang Panginoon. Eh bakit tayo naghahanap pa ng iba? Di mo sabi ng Panginoon, ay bakit naman kayo, kung may mga quarrel kayo sa isa't isa, pupunta kayo sa unbeliever, tapos doon kayo magpapaariglo. Abay, nakakahiya naman kayo. Hindi pa kasapat ang Panginoon sa inyo. Kayo na maghatulan at mas maghusgahan na kayo sa isa't isa. Eh, pambihira. Pati yung utang ang mamamagitan, unbeliever. Sa lupa, ang mamamagitan, unbeliever. Sa girlfriend, sa girlfriend. Sufficient. And of course, kaya matibay ang simbahan sapagkat siya na nagtayo ay makakayang magligtas. He is able Savior. Siyang may hawak eh. Siya po may hawak, no? Okay. Next po, letter B. Bakit ang church ay unstoppable? Because of the builder, able, and available. Matthew 28, 18 to 20, pero basahin lang po natin yung verse 20. Nagpapakita dyan, ang Panginoon talaga ay wala pong hindi totoo sabi ng iba na nawala na ang church. Ay ika nawala na ang church. Ito na ngayon ang panibagong simbahan ng Panginoon. Hindi po nawala. Sabagat ang pangako ng Panginoon dyan, sa Matthew 28 verse 20, ano pong sabi dyan? Diba? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. And lo, wag po tayong maniwala doon sa dalawang sakay po ng eroplano na sabi nung piloto, magka-crash tayo, naubusan tayo ng gasolina. Eh, naalala nung isa, diba, Kristyano ka, mag-pray ka. Mag-pray ka. Kailangan natin ng prayer mo ngayon. Sabi niya, pasensya ka na. Sabagat ang sabi ng Matthew 28, and lo, I am with you always. So hindi po pwede nasa taas tayo, hindi tayo sasamahan ng Panginoon ngayon. Pang matatalino po yun. Eh kasi sabi ng Bible, and lo, I am with you always. Sabi niya, nasa taas tayo eh. Ano na natin? Gaano ba tayo kataas sa lupa? Ay siya, hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Huwag po tayong maging mahina. Yun sabi ni Pastor Ashley kanina. Maraming Kristyano, ginagawa tayong TANGA ng Diablo. Saan man tayo naroroon, kasama natin ang Panginoon. Amen. Ang church ay sasamahan ng Panginoon. Kaya huwag nating isipin, bakit minsan ganyan po sa simbahan, di ba? Pagka nag-imbita ang church, ang pastor ng speaker, ay magaling ang speaker. Di ba? Oh, mas magaling kaysa sa pastor. Kinalingguhan, magpapatotoo, membro. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon for the first time. Ako po'y na-bless. Akalain mo yun? For the first time, ako po'y na-bless. Buti na lamang po na-imbitahan. Ay, isipin mo yan. Oo. Iba-iba po ang simbahan. Pero ang Panginoon ay sapat, siya'y kasama natin. Amen. Maliit man ang church, nadyan ang Panginoon. Malaki man, nadyan ang Panginoon. Marami man miyembro, nadyan ang Panginoon. Kakaunti man, nadyan ang Panginoon. Saan man tayo naroon, hanggat ang church ay nadyan ang Panginoon. And lo, I am with you always. Always. Sa lahat ng panahon, nadyan ang Panginoon. Nililiglig ng Diablo, nadyan ang Panginoon. Maraming pagsubok, nadyan ang Diablo. Nadyan ang Diablo. Totoo rin yan. Totoo rin yan. Nadyan ang Panginoon. Maraming naliligtas, nadyan ang Panginoon. Wala naliligtas, nadyan ang Panginoon.
Umaangat ang offering, nadyan ang Panginoon. Bumababa ang offering, nadyan ang Panginoon. Wala ang offering, parang wala yata ang Panginoon doon. Hindi pwedeng wala eh. Ang Diyos nagpapala eh. Okay? So, available. Di ba? Sabi doon sa binasa natin kanina sa Ephesians 3:21, world without end. Throughout all ages. Mawawala kung hindi pa po agad babalik ang Panginoon, bagamat alam natin talagang pagbabalik ng Panginoon napakalapit na. Pero kung hindi sa ating panahon sa dumating, mawawala po ang iba sa atin, ang church magpapatuloy. Magpapatuloy po ang church. Yung iba po sa atin, parang nasa last 2 minutes na po. Kumbaga sa basketball, last 2 minutes na. Malapit nang mamaalam. Pero magpapatuloy pa rin ang church. Bagamat nakakalungkot po, no? Yung nangyari sa Old Testament, nung magtayo ng panibagong templo, tuwang-tuwa yung mga kabataan, yung mga bata-bata, tuwang-tuwa sila. Habang nagsasaya ang mga kabataan, yung older people umiiyak. Basa niyo po yun? Habang yung mga kabataan, yung mga babagong sibol, tuwang-tuwa sila, they were rejoicing. Dahil sa templo natayo. Pero yung matatanda, umiiyak. Bakit po? Sabi nila, the old is better. Hindi nyo na nakita. Alam nyo ngayon, maraming kabataan ngayon, tuwan-tuwa na sila, nakapag-church. Maraming yung mga sibol ng mga Krisyano ngayon, masaya na sila, nakapunta ng simbahan. Pero pag binasa natin ang mga naunang mga mananampalataya, hindi lamang basta makapunta ng simbahan, kundi talaga hindi sila pupunta ng church na walang sacrifice, na wala silang ginagawa sa Panginoon, maglalakad ng malayo, sila'y usigin, sila'y pahihirapan, and yet they were rejoicing sapagat sila'y karapat-dapat na maghirap para kay Kristo. Ngayon, maraming Kristyano, kaunting hirap lang, wala na. Ay, ang hirap pala ng prayer and fasting. Magugutom ako, hindi na ako atin. Online na lang para pwedeng kumain. Alam nyo, sana pa na gano'n, ano? Hindi ka pala pwede. Mag-online ka? Sige, fasting ka rin, ha? Kasi yung pinapanood mong online, fasting yun. Tapos online ka, sinasabi mo, nag-online naman ako. Praise the Lord. Fasting ka rin, ha? Hindi. Nag-online na nga, magpapasting pa. So available. Nadyan siya sa lahat ng panahon. Amen. Di mo ba? Mawawala tayo, ang church magpapatuloy. Opo. Available. Laging nadyan. Kaya nga ang Panginoon, ano sabi? He is our shepherd. He is the shepherd. The builder is available and He is our shepherd. Alam na po natin ito. Great shepherd, chief shepherd, and good shepherd. Available. Available po na dyan ang Panginoon. Hindi, alam nyo maganda sa shepherd, hindi nang iiwan. Hindi nang iiwan. Marami nang iwan. Kung kayo po ay matagal na sa church, siguro marami na kayong nakita o meron na kayong may tuturo na mga nawala at nang iwan na. Pero salamat, you stay. Tandaan niyo po, ang blessing ay laging sa nanatili. Lagi po, ang blessing ay sa nananatili. At kung meron mang hindi nanatili, umalis, pero salamat, nakabalik. Yung kanina pong nagpapasalamat dito, salamat. Sila'y nakabalik. Pero hindi na namin akalain na sila'y babalik. Ibabalik ng Panginoon. Pero, purihin po ang Diyos. Ilan po yan ang mga ibinalik ng Panginoon. At salamat nung sila ibalik, better. Ano yun, Brother Crick? Better car, better congregation. Sila better Christian, better character, better chicken. Yeah? Hebrews 13:20, great shepherd. 1 Peter 5:4, chief shepherd. John 10:11 and 14, good shepherd. Available ang shepherd.
At saka alam niyo po, ang sheep, kinakatakutan lang ng wolf, ng lobo, kapag nadyan ang shepherd. Kapag ang shepherd ay nadyan, hindi basta makapasok, hindi basta makapanakit, hindi basta makalusob ang bangis na hayop. Bakit? Nadyan ang shepherd. At salamat mga kapatid, ang Panginoon, hindi naman tayo iniwan eh. Ang church, hindi iniwan ng Panginoon. Makakabalita tayo, iniwan ng simbahan. Matindi. Yung iba, 10% ang umalis. Yung iba, 30%. Yung iba, 50%. Pero yung iba, mas marami pang umalis na naiwan. But I guarantee you, Jesus will remain. At dahil ang Panginoon ay kasama, magpapatuloy po yan. Magpapatuloy po yan. Because the Lord is available. He's our shepherd. Siya'y nangangasiwa sa atin. Siya'y nangangalaga po sa atin. At salamat mga kapatid, ang ating Panginoon na nagtayo, isipin natin, siya'y available. And He is available substitute. Siya po is substitute. Shepherd, substitute. Kahalili. Siya po yung sa halip na tayo, siya na. Sa halip na ikaw, siya na. Di po ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Yung maraming hindi natin kaya, kaya sabi ni Pastor Eloy, wala naman tayong kaya. Ay bakit natin nagawa? Hindi tayo yun. Siya yun. Marami tayong hindi kaya, yung magpatawad. Ang hirap niyan. Meron po akong nabasa na isang pastor, he was praying na sa kanilang church ay may magsuko ng buhay to become a missionary. And then the time he preached, nobody surrendered except for one lady. Anong makita niya, Pastor Elo, yung nag-iisa niyang anak na babae, ang nagsuko ng buhay to become a missionary. Pero hindi pa po nagtatagal, that lady was raped and killed. Gaano kasakit yun sa pastor? Pero alam nyo, what the pastor did? Pumunta siya ng bilangguan. He shared the love of Jesus doon sa gumawa. Pinag-pray niya. At ang sabi sa kanya nung taong yun, bakit niyo ito ginagawa sa akin? Because of God. He loves you. Naligtas po yun. Lumipas ang ilang panahon, nakalaya, and became a missionary. Mabigat. Iisipin mo ba lamang kung gagawin siya yung anak? Ay, bigat yun. Ito mo sabi ni Pastor Alice, ay may anak si Pastor na dalaga eh. Bigat yun. Madaling magpatawad kapag wala ka pa doon. Madali mong sabihin, sige, pag sa akin nangyari yan, patatawarin ko, sabi ng Diyos eh. Sabi mo lang yun. Pero alam niyo kapatid, because of God, siya'y nandyan, He is able and He is available, He will sustain us sa ganung pagkakataon, and may God help us kung dumating sa atin yun, that God will enable us to forgive. Hindi, kasi there are so many things in our life na hindi natin alam. Bakit ganun? Sabi ni Brother Kirk, bakit ganun? Masakit pa rin, mawala kami ng sakyan. Pero hindi natin alam. May mas maganda palang ibibigay. Mas malaki. Mas mataas. Hindi natin alam. Si Sister Ludy, nagpapatotoo na wala ng trabaho yung anak. Siniraan. Pero hindi natin alam, may maganda palang ibibigay. Ay bakit lagi naman ganyan ang naririnig natin? Ay bakit tayo minsan nagmumukmuk pa? Bakit hindi na lamang natin alalahanin yung ganun mga pangyayari? Bay, meron ganun. Siguro sa akin gayon din. Hindi ako'y magtitiwala na lang sa Panginoon. Hindi na ako magpapakita pa ng pagkadismaya. Magpapakita na lang ako ng pagtitiwala upang sa isang araw, ako naman ang magte-testify. Alam niyo po ang tawag dyan? Testimony in the making.
Yung kalalagayan nyo po ngayon, yung kalalagayan natin na parang hindi maganda, wag tayong magrereklamo. That is just your testimony in the making. Ngayon, if you will not stay, at magpapalipat-lipat ka, lalong walang mangyayari. Di ka po, kapag may nawala, dito, may nalaglag, madilim. Pagtingin mo doon sa isang poste, maliwanag. Sabi mo, doon ko nga mahanap, doon maliwanag. Darating kaya sa punto na, iyon, nakita ko. Ay, makikita mong hinahanap mo. Hindi po aari yun. Kung saan nalaglag, doon mo hahanapin. Sabi mo, hindi muna ako mag-church, hahanapin ko yung sarili ko. Lalo mong hindi makikita. Saan mo hahanapin ang sarili mo? Sa Panginoon. Kung saan ka naroon. You have to bloom where you have been planted. Saan kayo nilagay ng Diyos? Diyan ka mamukadkad. At salamat mga kapatid, ang church, mamumukadkad. Ang church ay matibay. Bakit? Because of the builder. He's available. He's available. Shepherd, substitute, at ito pa po, napakaganda sa ating builder. Sympathizing. He sympathizes with us. Ramdam niya yung nararamdaman natin. Ang ganda, di ba? Sabi ng Diyos, kay Hezekiah, kay Isaiah, sabihin mo, ihanda niya ang kanyang bahay, siya'y mamamatay. Di punta po si Isaiah, Hezekiah, ihanda mo ang iyong bahay, mamatay ka na. Pag binasa natin, parang ganun lamang Abay, hari ang sasabihan ng propeta. Abay, magdahan-dahan ka, hari yan. Pwedeng magalit yan. Pero sa Isaiah, wala siya magawa. Yun ang sabi ng Diyos Mahal na hari, mamamatay na daw kayo. Handa niyo inyong bahay. Sa halip na magalit si Hezekiah, siya'y nanalangin. Yung sabi po ni Pastor Manny kanina, alalahanin natin ang Diyos. Si Hezekiah, baligtad. Lord, remember me. Opo. Ang sabi ni Hezekiah, Lord, remember those moments when I walk in my integrity na sumusunod ako sa iyo. Alalahanin mo, Panginoon, yung mga araw na ako'y nagtapat, yung mga araw na ako'y naglingkod sa iyo. Mga kapatid, meron ba kayong ganyang mga araw? When problem comes, meron ba tayong sasabihin sa Diyos, Lord, naalala niyo po ba? Nung kami nagsisimula, kami nagtapat sa inyo, na kahit mahirap kami nagpatuloy, but Lord, now, could you remember those years? Anong sabi ng Diyos kay Isaiah? Hindi ko alam kung kararating lamang ni Isaiah. Sabi ng Diyos, Isaiah, balik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, I have heard your prayers. I have seen your afflictions. Nakita ko ang iyong mga pag-iyak. Narinig ko ang iyong panalangin. I will add 15 years. Kaya mga kapatid, ang church, magpapatuloy. Yung mga simbahan na parang pakiramdam natin, yung mga moment na parang pakiramdam natin, parang sagad na tayo, parang wala na nangyayari. Just keep praying. Just keep doing what God wants to do sa buhay natin na sa church. At ako po'y naniniwala, God will add 15, maybe 15 members, faithful members. Maybe God will another 15 full-time workers. Maybe God will add another 15 missions, 15 outreaches, 15 song leaders, preachers, at mga faithful believers, givers, worshipers, mga nagmamalasakit sa gawain. Hindi natin alam. Kaya salamat po. Ang church is impregnable, unstoppable because of the builder. Letter B. Number 2, because of the body. The body. In Colossians 1:18, the church is the body of Christ. So hindi lamang po ang Panginoon. Bakit ang church ay matibay? Dahil po sa katawan.
At alam natin, na baga sinabing church, ito po'y mga mananampalataya, naligtas at nabautismuhan. Kayo po ba'y nagpapasalamat na kayo po'y kabilang sa inyong iglesia? Parang ang hina. Kayo po ba'y nagpapasalamat na kabilang kayo sa inyong church? Oh. And if you belong to your church, God has a purpose. Bakit kanya inilagay dyan? Ang sabi ng Acts chapter 2, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, ang Panginoon po ang nagdadagdag. Kaya nasan man tayong church, ang Diyos po ang nagdala sa iyo dyan, hindi siya nagkamali. Meron kami naalala po sa church. Galing po siya ng Rizal. First time po naka-attend sa amin, in-interview namin, at ang sabi niya, ang prayer niya, lilipat sila ng Batangas kung meron siyang makikitang Bible Baptist Church. Pag wala, hindi siya lilipat. So yun ang kanyang bargain sa Diyos. Until sa time, parang gusto niyang gumiba, wala daw siya nakikita, hanggang napadaan po doon sa amin. Nakita. So nag-attend. Umalis. Nawala din. Nabaptize ko yung isang anak na babae at yung isang anak na binata. Pero hindi pa nagtatagal, nawala. Ngaling-ngali ko na sabihin, kala ko kayang iyong panalangin. Ay pag nakakita ka ng Bible Baptist Church sa Rosario, sa Batangas, ay kalooban ng Diyos na ikaw ay lumipat. Ay bakit ka umalis? Oh. Pastor, wag mo na tanungin. Hahaba tayo. Ang masaklap, nung umalis, may isinama pa. May kasama pa. Bakit? Maaari ba namang ikaw ay dadating, tapos gusto mo'y pangunahan pandinatngan mo? Abay, mahirap naman yun. Oh. Mabigat. Alam niyo po, ang Diyos hindi nagkakamali. Tayo ang pamali-mali. Ang Diyos hindi nagkakamali. Pag inilagay ka niya, hindi siya nagkamali. Diyan ka nilagay na church, yan ang pastor dyan. Pasalamatan mo, mahalin mo. Hindi yung, sana yun na lang, si pastor, ano na lang ang pastor namin, para maigsing magturo. Para magaling magturo. Di ba? Masayang magturo. Lahat na lang na magaganda nakita sa iba. Wala man lang nakitang maganda sa kanyang pastor. Bakit ganun? Samantalang siya, lahat na ng pangit, hindi pinansin ng pastor. Opo. Members, magpasalamat po kayo, binigyan kayo ng Diyos ng pastor. Kayo po, ang lakas na, may mga membro, ang lakas ng loob magsabi, na-open ako. Ang lakas ng loob mo magsabi. Eh kung ang pastor sa tunay magsasabi lamang, kami open na open din. Darating ka late. Di ba'y nakaka-open dyan? Oh, dire-diretso pa, kakamay pa yan. Pastor, good morning po. Kung magdi-display kami ng aming offended spirit, di ka na namin kakamayan. Kakamay-kamay ka pa, tanghali kang dumating. Diretso na doon. Pero hindi. Nagpapakita kami ng Christ-likeness. Kinikim-kim na lang namin. Di po. Biro lang po yun. Biro lang po yun. Birong tunay. Honestly po, kung susundan namin yon, magkakasala kami. Pero we will be hypocrite kung sasabihin namin hindi. Kayo nga nasasaktan, ba't kami ba? Wala ba kaming damdamin? Eh, ang dami ninyo. Ang dami ninyong makakatisod sa pastor.
Pero salamat mga kapatid, we pastors, we don't entertain offend. Hindi namin entertain yan. Sabi nga ng pastoras ni kanina, nasabihan ka lang ng kaunti, sasama ng loob mo. Eh di dapat lalo ang pastor. Diyan naman makakarinig po kami sa mga membro na, bitch, pastor, ganun. Oo. Pag narinig po namin yan, hindi namin kayo kakalabanin sa pulpito. Kakalabanin namin kayo sa upuan. Sabi namin kayo, bakit ganun? Pero hindi namin dadaanin sa pulpito. Ano, dahil sa iyo, hindi makakakain ng iba? Ano ka, sinuswerte? Sabihin mo, pinapatamaan ako ni pastor. Ha? Sa dami niyong yan, ikaw lamang ang patatamaan ko. Ano ka, napakagaling mo naman. Ano ka, paborito? Paborita, pwede. Kaya mahalin natin ang church, mahalin natin ang pastor. Sapagat ang church, una yung Panginoon, the builder, pangalawa yung body. Kaya ang church magpapatuloy. Kaya anong klaseng membro tayo? Kami po may series po kami ilang linggo ng hapon sa preaching po namin na great church members. Growing, worshiping, serving, loving, caring. Nung Sunday po, katatapos lang namin, giving. Isipin nyo, growing, worshiping. Bago muna yung giving. Minsan giving muna eh. Huwag mo nang giving. Malago, sumasamba, naglilingkod, nagmamahal, nagmamalasakit, tapos giving. Oh, ang ganda ng simbahan. Pero bago yun, Pastor Eloy, pinakita muna namin, ang Diyos muna. Siya muna. Katulad ngayon, the builder. Tapos tayo. Kung tayo sa loob ng simbahan makakagalit, paano titibay ang simbahan? Sasabihin ng inaakay na, kayo nga sa simbahan ninyo, hindi kayo magkasundo-sundo, kasama nyo pa kami. Mag-ayos muna kayo. Oo. Lahat ba ng kasama po dito, magkakaayos? Oo. Ano ba ang malimit itong hindi pagkasunduan sa simbahan? Ang malimit ito'y pera. Yung utang. Kung po pwede naman, huwag nang umutang, huwag na kayo mangutang. At pag nangutang naman kayo sa kapatiran, kayo na may magbabayad. Ay pagka mangungutang ay parang maamong tupa. Pag sisingilin ay parang liyong umaatungan. Abay, maghintay ka! Wala pa eh! Samantalang naman, Brad, sis, parang awa mo na. Baka naman pwede. Ay, kalay. Pagkaamo nung sisingilin ni siya bang galit eh. Sabi tuloy nung isang kapatid na nagpautang eh. Ikaw nang magsabi, ako'y nahihiya eh. Di ba? Nangyayari po yan? Oo. Kung sino pang hiniraman, siya pang nahihiya. Siya pang wala ng lakas ng loob. Oh. Pero ang limit pang kumuha ng microphone, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng kahirapan, nakakapagpatuloy. Sabi nung membrong pinagkautangan, kung hindi nga lamang dahil sa Panginoon, ako'y nakalipat na ng simbahan. Oh, kaya magbayad na. Pag wala maibayad, totoo naman wala, re-repeat. Magsasabi. Sabi, baka naman mapapahiram mo, ay sa linggo pa lamang ang sweldo ng aking asawa, ay siya kayo babalik. Abay, 3 linggo na'y wala pa. Bakit daw? Nangungutang para maibayad sa kuryente, mapuputulan. Alam mo yung nahiraman? Nangyari ito meron kaming ganun eh. Alam niyo po yung nahiraman? Meron siyang pambayad din sa kuryente. Kaya lang hindi pa due date. Ipinaluag. Siya ngayon ang wala maibayad. Siya lang ngayon ang wala maibayad. Ay, kung nagkataong yung walang-wala din, di siya ang putol. Siya may liwanag. Kasaklap ng ganyan. Yung ikaw ikagaling-galing, wala kang pinoproblema. Ay, nako. Paano magiging unstoppable ang church? Kaya hindi po ganoon, amen? Ano ang church? Called out, saved.
Kaya ang church, pag talagang lahat ng save yan, matibay. Wala namang problema dun sa naligtas, binautismuhan agad. Wala pong problema yun. Biblical po yun eh. At wala rin hindi rin nakakasigurado, yung 1 taon, meron nga 1 taon mo nga, hindi mo nga binabaptize eh. Nung 1 taon mo mabaptize, wala din eh. Wala po yun sa tagal. Pero pag talagang yan po inaligtas, titibay po ang simbahan. Called out, saved. At ang Panginoon po ang Savior of the body. Pangalawa, consecrated. Sanctified. Set apart. Yan po ang church, kaya matibay. Ang nasa church ay hindi lamang ligtas, kundi mga banal. Matuwid ang buhay. Ay, sa halip na discipleship, anong nangyari? Disciple chicks. Di ba? Oh. Sa halip na evangelism, naging evangeligaw. Oh. Yung visitation, biscuitation. Visitation. Diba? Banal. Yan po ang church. Kaya kakaiba talaga ang church. Ang simbahan po ay hindi katulad ng sanlibutan. Consecrated po ang church. At, of course, commission. Sent. Tayo ay inuutusan. Tinagubilinan na humayo. Matthew 28:18-20, Acts 1:8, John 15:16. We are ordained to go. Yan po ang church, kaya hindi mamamatay. Hindi mamamatay. Magpapatuloy ang simbahan. Ako po'y nagmamasalamat sa Panginoon. Dahil ang Pastor Rusty po'y tumugon sa panawagan at pumunta po ng Lipa. After 12 years ng existence ng HBBC Lipa, I got saved. I got saved. Magpapatuloy mga kapatid. May maliligtas at yung mga naligtas, sila yung magpapatuloy. Sila yung ahayo. Sila yung magmamalasakit sa iba. Na kahit sila ay mga career, kahit sila ay mga professionals, saan man sila naroon, sila ay magpapagamit sa Panginoon. I agree with Pastor Rusty. Hindi kailangan mag-full time para magamit ka ng Diyos. Pero kung panawagan sa iyo ng Diyos ay magsuko ka ng buhay para yung buong buhay mo at lahat ng oras mo ay magamit mo sa Diyos, so be it! Pero hindi ang kailangan ikaw ay full-time muna para maggamit ka ng Diyos. Sa school, you can reach out sa mga kaklase mo. Sa trabaho, ganun din. Sabagat ang church, mga kapatid, ay binubuo ng mga mananampalataya na naligtas, binautismuhan, at kinamisyon. So bakit po ang church is impregnable or unstoppable? Because of the builder, because of the body, and number 3, because of the bond. The bond. When you say bond, it means covenant, agreement, or it has to do with the promise of the Lord. Ano po yung promise dito ng Panginoon? 3 po. Una, ano yung kasunduan? Ang sabi ng Panginoon, I will build. I will build. Isipin niyo po, no? Sabi ng Panginoon, ako ang magtatayo, hindi si Pedro. Hindi po si Peter ang founder natin. At lalo hindi po si Pedro Kalunsod. Peter din po yun eh. Ang Panginoon, I will build. O, yung po bang I will build na sinabi niya, di po ba nagpapalakas ng loob sa atin? Di po ba yung salitang I will build? Ba yung Panginoon na magtatayo? Sabi nga po ng Pastor Rusty kanina, yung salitang I will build. Abay, pambira. Hindi, pag ang Diyos ang nagtayo, ito'y lagi kong tinatandaan, sabi ng pastor. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka magiging kawawa. Hindi ka magiging kulelat. Hindi ka magiging basta na. Nasa iyo ang Diyos eh.
Siyempre, pag ang nagtayo'y mahusay, anong itatayo? Hindi mahusay? Pag mahusay po ang nagtayo, mahusay din po ang itinayo. The greater the training, the better the result. Pag ang training po'y mahusay, ang result mahusay. Ang Diyos natin, ang Panginoon, siya ang ating builder. Ang sabi niya, I will build. Hindi kita ipapatayo kung kanino man. Hindi ako mag-uutos ng sino man. Hindi anghel, hindi ang tao. Ang Panginoon mismo, siya'y nanawag sa lupa, and I will build my church. It gives assurance. Hindi po ba nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan ng church natin, ang Panginoon na nagtatayo? Kaya ang diablo walang magagawa. Amen? Walang magagawa yung kahirapan. Walang magagawa yung mga problema sa ngayon. Walang magagawa yung mga kawalan sa ngayon. Dahil ang sabi ng Panginoon, I will build. I will build. It gives assurance. It guarantees success. Abay, ang Panginoon na nagtayo kita niyo po sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Pag nakakita kayo ng asno na nakatali, kalagan ninyo at kunin ninyo. At pag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon. Hindi ng Panginoon. Yung dalawa, di siguro ipatikar na. Sabi ng Panginoon na, yung nakita natin nakatali, wala pang nakasakay, kukunin natin. At pag may sumista sa atin, baka yun ang may-ari, sasabihin natin, kailangan ng Panginoon. Di sumunod yung dalawa. Sabi, nakita nila, nakatali. Nung kinakalag na nila, sabi nung siguro may-ari, ano ginagawa niyo? Ba't yung kinakalag yan? Akin yan na, kailangan ho ng Panginoon. Ano sabi nung may-ari? Kuha. Sige, kailangan pala ng Panginoon. Dala, yan ho ang Panginoon natin. Yan ho ang nagtatayo. Wala makakapigil. Success po yan. Sabi ng Panginoon, kailangan ko. Sige. Kaya lahat po ng kailangan, kung kailangan tayo maghirap, kailangan tayo mawalan, kailangan tayo masaktan, sige lang. Kasi kailangan Pag nilampasan mo yung kailangan, mangangailangan ka. Tama po? Lahat ng kailangan. Malalim po yun. Lahat po ng kailangan. Pastor Tigo, tama po ba? I will build. It gives assurance. It guarantees success. Wow. It grants favor or blessings. Siya pwede bang siya magtatayo tapos pababayaan niya? Hindi ba sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang magtatayo ng tore, di bagat siya uupo muna at kukwentahin niya kung kakayanin niyang matapos. Nang hindi siya ganun, sino mang dadaan ay kukutsain. Kapatid, pag ang Diyos ang nagsimula, tatapusin niya. He who had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Tatapusin niya. Yung favor, yung blessing, ibibigay lahat. Minsan, wag lang tayo magmamadali. Wag lang po tayo magmamadali. Minsan kasi naiinip po tayo. Di ba? Lalo na pagka nagsisimula, minsan gusto na nating daanan yung hirap. Daanan yung hindi pwede. Sabagat po ang nagtagumpay na hindi nakaranas ng hirap, at yan ay nahirapan sa kanyang tagumpay, babagsak po yan. Kaya salamat po, nakikita natin dyan ang Panginoon. Meron siyang kasunduan, siya nagsabi Then, ano pa pong nakikita natin sa barn? My church. Sinabi niya, I will build my church. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Sa Kanya po. Una makikita natin the claims of Christ. The claims of Christ. Yung Kanyang pag-aangkin. Sinabi niya, my church. Kaya, kung tayo nagmamalasakit, lalo ang Panginoon. Kung tayo nag-aalala, lalo ang Panginoon. Kung tayo nag-iisip, paano dadami, paano lalago, paano titibay ang mga mananampalataya,
panususulong at uusad ang gawain, lalo ng Panginoon. Dahil Kanya yan eh. The claims of Christ. Yung pag-angkin ng Panginoon, ano po ang ginagawa niyan? It seals ownership. Sineselyuhan, pinapakita, kanino ba yan? Diba sabi nga, do not accept if seals are broken. Oh, it's broken. Pag ang selyo ay bukas na, tanggal na, huwag mo tanggapin. Mga kapatid, tayo sinelyuhan ng Panginoon. Amen po? Sa Kanya tayo may church. Seals ownership. Sets boundaries. May boundaries. Dahil tayo'y Kanyang simbahan, hindi tayo pwedeng Kaya napakahirap. Hindi tayo pwedeng sumabay sa sanlibutan. Di ba? Ngayon, ang sabi nila, the church becomes worldly and the world becomes churchy. Nabaliktad na. Pero ang church may boundaries dapat. Alam lang ng simbahan kung hanggang saan. Alam lang. Ang daming pwedeng kumuha sa atin. Lalo yung tinatawag na ecumenism, ecumenicalism. Sets boundaries. Dapat alam natin, church, there are music, bago ko po banggitin yung patatlo, there are music na hindi natin dapat pinapakinggan. May mga musika at awitin na hindi natin dapat tinatanggap. Mag-iingat po tayo. Hindi ko mo magandang lyrics. Hindi ko mo magandang tugtog. Hindi ko mo tinatanggap at inaawit ng iba. Sets boundaries tayo sa Panginoon. And shows distinction. Pagkakakilanlan. Tayo sa Kanya. Kaya sana ang church po natin, patuloy nating panatilihin at masabing ito'y sa Panginoon. Amen? May pagkakaiba. May pagkakakilanlan. At ang pangatlo po, the gates of hell shall not prevail against it. Yan po yung pangako. Pangako po yan. Na ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Ang pintuan po ba ay moving or stationary? Ang gate po. Yan bang gate, gumagalaw po ba yan? Moving forward or stationary? Nakatigil lang po. Ang gate po. Moving po yun dahil nagbubukas. Tama nga, no? Pastor Jan. Pero hindi po siya umaalis doon. Bubukas lang siya. Bakit po ang sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it? Ano ibig sabihin? Ang pintuan o tarangkahan ng Hades ng impyerno ay hindi mananaig. Hindi po yan pasulong. The gates of hell are just stationary. Ang church po ang offensive. At ang pintuan, ang tarangkahan ng Hades ay hindi mananaig. Ibig sabihin, walang magagawa ang impyerno, ang diablo, si Satanas, sa church. Pero kung mag-isa ka lamang, baka wala kang magawa. Diba? Kaya makikiisa ka sa simbahan. Huwag kang gagawa ng iyong programa. Merong nagsosoul winning ay mag-isa. Sabi, in-announce, okay mga kapatid, Sabado po, meron tayong soul winning, church soul winning. Hindi nasama. Iko'y sa Lunes ako. Pwede rin naman ako ako'y mag-isa. Hindi pwede ka nga kahit nga anong araw pwede ka. Pero may programang simbahan, sumama ka. Para ang church, kubkubin natin ang mga lugar na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga taong hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Church, hindi individual. Pero siyempre ang church, binubuo yan ng mga individuals. Okay? So ano po ang church? Dahil ang pintuan ng impyerno, ang tarangkahan ng Hades di mananaig because it is empowered. I will build. Alam naman po natin, ibig sabihin ng build, sa Greek word po yan ay oikodomeo, nang ibig sabihin ay edify or strengthen.
Kaya ang church, tingnan niyo ang church, pinapalakas. Nangihina pero pinapalakas, pinapatibay, pinapaganda. At ang maganda sa church, habang tumatagal, gumaganda yung mga miyembro. Tingnan niyo nga po ang katabi niyo kung naganda. Sana ang prayer and fasting habang tumatagal, nagpapaganda. Hindi lamang ng itsura, kundi ng buhay, ng puso, ng kaluluwa, ng pagkatao. Tayo'y empowered. Isipin niyo ang church. Ang ganda po ng katangian ng simbahan. We are empowered and then existing. Perpetual. It will not cease. It will not die or not be dissolved. Ay, hindi ho totoo na mawawala ang church. Huwag po tayo maniwala sa Mormons. The Church of Jesus Christ at the Latter-day Saints, hindi ho. Ang church po'y magpapatuloy, hindi po yan mawawala. Simula ng itayo ng Panginoong Kristo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon na kanyang kukunin at pakakasalan. Existing and executing. Yan po sinasabi po natin kanina, offensive. Executing. We have to execute. We don't have to wait. Mga kapatid, hindi ho tayo mag-aantay na mga kaluluwang darating sa simbahan. Tama ba, Pastor Eloy? Hindi tayo mag-aantay. Kayo ba'y meron na nabalitang kriminal pumunta ng police station? Meron, iilan. Isinuko ang sarili. Ako ho ang pumatay. 2 pamilya ho ang pinatay ko. Meron, no? Meron nasuko? Meron, bibihira. Ang marami, hinahanap mo na, hindi pa makita. Di ba? Oo. Di ba yung, sino ba yon? Yung beauty pageant yon? Yung nawala, di ba? Tukoy na daw kung sino mastermind. Oh, pero, tinan mo, hindi. Nakita na po ba? Ang church po ang maghahanap. Tayo po ang lalabas. Tayo ang lalabas. Mangangatok, bibigay ng babasahin, sa katrabaho, kaklase, kapitbahay, kamag-anak. Ano mang paraan, tayo po ang lalabas. The church is executing offensive, conquering, and overcoming. Huwag po ang simbahan ang gagapiin ng sanlibutan. So makita po natin dito na ang church, ito po, dito po tayo magtatapos. The church is the only institution vested with power, presence, protection, and provision. At napakarami pa iba. Ano pong institusyon ang alam niyong binigyan niyan? Wala tayong makita, sinabi kay Adan, Adan, and the gates of hell shall not prevail against the family. Against the government. Wala po. Against the church. Huwag po natin kakalabanin ng simbahan. Mahalin po natin. Amen? Let us be a part of the impregnable church. Members, gusto po ba natin ang church natin maging impregnable, unstoppable? Be a part. Gawin mo ang bahagi mo. Instead ikaw ay mamumula, instead ikaw ay maghahanap, be a blessing. Instead of being a burden, be a blessing. Amen? Instead of being a hindrance, be a help. And let us always pray and be willing to work with God and do His bidding. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos. Salamat po na ang church na iyong itinayo ay hindi po isang club, organization, na tao ang nagtatayo, nagpapatuloy at nagpapatakbo. Salamat Panginoon. Lalo namin nakita ang ganda ng simbahan. Na kayo po pala ang nagtatag, nagtayo. You are the builder, able and available. Salamat Panginoon that the church is unstoppable because of the body.
because of the people inside of the church. Mga ligtas, binagong buhay, namumuhay ng may kalinisan at kabanalan, at sumusunod at ipinapangaral ang iyong mga salita. Ipinapamuhay at inaalala lagi kayo sa aming buhay na kayo'y nadyan at hindi nyo kami pababayaan. At salamat, Panginoon, sa napakayaman mong pangako. Kayo ang nagtatayo, ito'y iglesia mo, at ito'y magpapatuloy. At nawa, O Diyos, ang bawat isa sa amin, hanggang sa kayo bumalik, manatili kami, nakabahagi, kabilang, lakas, saya, katuwang ng aming kanya-kanyang iglesia. Tulungan niyo rin po ang iyong mga lingkod na kami magpatuloy at panghawakan namin ang iyong pangako that your church is impregnable. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Tutulungan mo kaming lahat na gawin ang nais mo sa iyong iglesia hanggang sa kayo bumalik. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hey. Praise the Lord. Thank you po, sir. Kala ko hindi mabubuntis ang kamagat and parik na buntis. Yung pala, unconquerable pala ang ibig sabihin. Amen. Okay, salamat po. Are you blessed? Nakatuwa ang Panginoon.